Dagupan City nagsagawa ng iba't ibang aktibidad para sa Mother's Day celebration itong Lunes. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Ilet More Brigera. Kapartner Ilet. Nagsagawa ng iba't ibang aktibidad ang Dagupan City Government para sa Mother's Day nitong Lunes. Kasama na rito ang Hero Ko Si Nanay, isang blood competition para sa mga OFW mothers. Yan lamang ito sa mga mensahe ng mga mag-aaral sa kanilang mga nanay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kapartner sa aktibidad na ito ang Kagawaran ng Edukasyon, SDO Dagupan, sa pangunguna ni SDS Dr. Rowena Banson, City Health Office, Overseas Worker Welfare Administration, City Tourism at Liga ng mga Barangay. Samantala, isinagawa rin ang Mother's Day Card Making Contest. Isa itong pagkakataon upang maipahayag ang pasasalamat sa lahat ng nanay sa di matatawarang pagmamahal sa kanilang ibinibigay sa pamilya. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet More Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, top 2 most wanted para sa krimeng lascivious conduct. Inaresto ng bidalo ng PNP. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Bien Bergabinya. Kapartner Bien. Yes, Mark Porter, dahil sa pinaigsin na pagsisikap ng Pangasinan Police at binalo ng police station sa pamumuno ni Police Major Zainon Paiking, officer in charge na aresto ang 46 years old, married farmer at residente ng barangay Santa Catalina, Banilon, Pangasinan. Ito ay visa ng warrant of arrest na nilabas sa 1st Judicial Region Branch 16, Ordoneta City, Pangasinan para sa paglabag ng 7610 Section 5B, Art 13 na may nirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Siya ang binalo ng polis na nasunod ang tang proseso sa pag-aresto sa wanted person. Para sa Diyos sa Philippines, kumuha si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at servisyo. At sa dagdag pang balita, pagsasanay sa mga traffic at law enforcement, isinagawa ng LTO Region 1 sa bayan ng Binmali, Pangasinan. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Ilet More Brigera. Kapartner Ilet. Inihanda na ng Land Transportation Office LTO ang pagsasagawa ng regular na pagsasanay sa mga traffic at law enforcement personnel sa bayan ng Binmalay upang mapahusay ang kanilang pagganap sa tungkuling pagpapatupad ng mga regulasyon at batas trapiko. Ang PNP at Poso Binmalay ay sumailalim sa 2-day orientation seminar for law enforcement and traffic enforcers. Ang sabing deputation seminar ay isang proyekto ng LTO para sa mga otorisado at piling traffic enforcer upang makapagbigay ng mas magandang serbisyo para sa mga motorista. Ang seminar ay naglalayong gawing kwalipikado ang mga kalahok bilang mga deputized regulation officers. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet More Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, DOH HG1 suportado ang health cooking contest sa Ilocos Sur. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Suportado ng DOH Ilocos Center for Health Development, kapartner ang Public Health Unit ng Ilocos Sur Medical Center, ang isang healthy cooking contest na ginawa sa barangay Borobor, Galimuyod, Ilocos Sur, isa sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Naroon sina Regional Director Dr. Paula Pastillonco, Galimuyod Mayor Honorable Jesse Balinsat, Barangay Captain ng Borobor Honorable Nido Bugari, Provincial DOH Office Representative Mr. Danny Javier at iba pang mga opisyal. Aabot sa 180 ang lumahok at natuto sa dietary approaches para mapigilan ang hypertension pamamagitan ng isang lecture na pinangunahan ni Dr. Pasqua. Nasa 58,500 pesos ang halaga ng cash prizes sa mga participating team. Ang ganitong mga aktibidad ang sa paraan ng DOH upang matuto ang mga tao ukol sa tamang kalusugan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bigtahod sa part mo sa balita at serbisyo. Samantala, National Irrigation Authority Region 1 ibinigay na ang mga binhi para sa Contract Farming Support Program. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Bien Bergabinya. Bien. Yes, morning kapatid, natanggap ng miyembro ng San Marcelo ng MRETL Incorporated Irrigators
Association ng Dingras, Ilocos Norte, ang mabinhi bilang paghahanda sa third cropping season. Sa gitna ng mga takot at hamon ng El Niño phenomenon, nagpapatuloy ang mga magsasaka sa ika-3 cropping season kasabay ng suporta ng National Irrigation Administration sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng water delivery kung saan hindi alintana ang prolonged dry season. Samantala, ang pamamahagi ay pinangunahan ni Engineer Joselito de Vera, Inimo Acting Division Manager kasama si Mr. Jose Acebo, State Auditor, the 4th ng Commission on Audit sa pag-oobserba ng inspection at acceptance report para sa inputs. Present din sa nasabing event si Engineer Romel Batuac, Chief of the Operations and Maintenance Section at si Mr. Mark Neil Ricardo, Senior Irrigators Development Officer at Minuno ng Institutional Development o Unit, kasama ang concerned IDU personnel. Nasa 935 bags ng hybrid seeds ang ibinahagi kung saan makakabawas ito sa expenses ng mga magsasaka. Para sa Just Philippines Command, si Zen Bergabing, kapatid mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, idulunsad ang One Ilocos Sur Intertown Basketball Tournament sa pamumuno ni Governor Jerry Singson sa Lacandon City Arena, kung saan dinaluhan ito ng 32 teams na nirepresenta ng mga syudad at munisipalidad. Ito ay patunay lamang na suportado ni Governor Singson ang sports para ma-promote ang sportsmanship, camaraderie at healthy competition. Sa kasagsagan ng opening ceremony, pinaliwanag ng Governor ang support at commitment nito sa sports development sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga basketballs sa 768 barangay sa Ilocos Sur. Sinagawa rin ang exhibition games ng PBA Legends sa selected athletes at isang laro kung saan na-secure ng Candon City ang first win laban sa Santa Cruz. At dagdag pambalita, Ilocos Sur o Ilocos Governor Singson nanguna sa education assistance mula sa gobyerno sa pamamagitan ng DSWD-IX. Tinanggap ng mga estudyante sa Pangasinan. Alamin natin yan kay Kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Yes, kapartner, aabot sa 4,000 mga estudyante sa probinsya ng Pangasinan ang nakatanggap ng educational assistance sa pamamagitan ng frontline service ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1, Assistance to Individual in Crisis Situations o AX. Ang bawat isang estudyante sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa Binalonan, Ordaneta City, San Carlos City at Bayambang ay nakatanggap nga at ito'y magagamit para sa kanilang mga pangailangan sa paaralan. Pinangunahan ang simultaneous payout ni DSWFO1 Regional Director Marie Angela Gopalan na abot sa 5,000 ang natanggap ng mga bawat isang estudyante. Samantala, ang nasabing pamamahagi ng tulong ay sinaksihan at suportado ni Senator Amy Marcos. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Vic Tahod, kapartner mo sa balita at serbisyo. At para sa huling detalye ng ating balitang regional, ika-165 na Malasakit Center sa Pangasinan binuksan na Youth and Sports Development, tututukan ni Senator Bongo. At yan ang aking balita. Personal na dinaluhan ni Senator Christopher Bongo ang launching ng 165th Malasakit Center na matatagpuan sa Conrado Estrella Regional Medical and Trauma Center, Rosales, Pangasinan. Kasama sa dumalo sina Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at ang batalik na kaibigan ng senador at batikang aktor na si Philip Salvador. Popular ang senador sa pagtutok sa kalusugan bilang Chairman of Senate Committee on Health and Demography. Hindi lamang Malasakit Center ang prioridad ng senador, kundi pati ang pagtatayo ng Regional Specialty Center at Mental Health Center. Importante po para sa akin ang mental health. Panahon ng pandemya, marami pong apektado sa mental health. Marami nga pong nag-commit ng suicide, nagkaroon ng depression dahil po sa pandemya. So the more na we should invest sa ating healthcare system, lalong-lalo na po dito sa mental health. Dagdag na senador, tuloy-tuloy din ang kanyang programa para sa sports upang maiiwas sa mga kabataan sa mga bisyo na nakakasira sa kinabukasan ng mga ito. Kilala rin ang senador sa pagsuporta ng sports development ng bansa bilang co-author ng National Academy of Sports, kaya't palagi ritong namimigay ng mga bola at ang basketball at volleyball sa kanyang mga outreach program. Gusto kong ilayo ang mga kabataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Kung meron kayong mga potential athletes sa inyong lugar, tutulong po ako.
At in fact, nasa amendment stage na po itong Philippine National Games, kung saan po gusto nating i-institutionalize ang pagpapalaro nitong Philippine National Games, no? Gusto nating isibatas ito every 2 years po ito para yung mga LGUs natin, mga probinsya, pwede na silang mag-participate. Madidiscover natin yung mga potential athletes na 18 years old and above. Samantala, nagpapasalamat si DAR Secretary Conrado Estrella sa tulong at suporta na ibinibigay ng senador sa lalawigan ng Pangasinan at sa bayan ng Rosales. Napakarami na nag-a-apply po para magkaroon ng regional hospital. Kung di ako nagkakamali noon, siguro maabot po ng 15 na nakapila po sa inyo. Alam ba ninyo, yung 15 na hospital na nakapila, dadalawa lang ang ipinasa ng ating mahal na senador. Yun lang, Lanao at itong Conrado F. Estrella. Kaya, biro nyo yun, dumaan tayo sa butas ng karayom. At sa pagdaan natin sa butas ng karayom, ang ating kasama ay walang iba kung hindi ang ating mahal na Senador Bongo. Yan. Nangako rin si Senator Bongo na itutuloy niya ang kanyang pagtulong sa may karamdaman, mga kabataan, mga kapuspalad na mga Pilipino at mga OFW. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.